Halaka mga kababayan, Attorney Harry Roque, may good news para sa ating lahat. Ano kaya itong good news na ibabalita niya? So panoorin na natin mga kababayan itong pahayag ni Attorney Harry Roque. Ay, masayang balita at mabuting balita ngayong araw pong ito ha. Pinawalang bisa po ngayon ng Korte Suprema yung ginawa ng mga bangag na ililipat ang pondo ng PhilHealth, 69 billion, para gamitin para sa infrastruktura. Ay naku po, alam nyo naman po, tayo talagang nagsulong ng universal healthcare at talagang layunin natin ay talagang para lahat ng Pilipino ay hindi na mamamatay dahil lamang sa kahirapan. Alam nyo ba, dito nga sa aking karanasan dito sa Europa, no, dahil dito sa Europa ko natutunan yung universal healthcare na yan. Unang-una po sa Inglaterra nung ako'y nag-aral. Abay, na-shock talaga ako dahil nung ako'y pinapunta ng community nurse sa community center, ay binigyan na kaagad ako ng 3 buwan ng gamot at saka libre daw ang lahat ng aking blood test kada 3 buwan doon sa pinakamatandang hospital sa buong mundo, yung St. Thomas Hospital, kung saan din nagtrabaho si Florence Nightingale. At na-shock nga ako na wow, libreng-libre ang aking mga gastos, no, dahil under universal healthcare po talaga, hindi lang po yan insurance. Bagamat yung mga kayang magbayad, meron din nga talagang binabayad, no? Pero ito po talaga ay pagtugon at sa obligasyon ng Estado na ibigyan ng mabuting kalusugan ang mga mamamayan, no? Kaya napakabuti po talaga niyang universal healthcare na yan. Kakahiya nga po nung aking in-sponsor yan sa Kongreso, abay itong aking staff, hindi man lang pinalitan yung ministry to department. Talagang ginaya yung batas ng UK, no? Well, hindi po siya perpekto kasi ang nangyari, dais ko talaga sanang buwagin yung PhilHealth. Bakit? Kasi pag PhilHealth, ang buong akala nila insurance. Hindi po. Ang malaking pagkakaiba sa insurance at saka universal healthcare, sa insurance, yung mga benepisyo ng mga miyembro ay nakadepende lamang sa mga nakakolektang premiums, no? Pero sa universal healthcare, talaga aminado tayo na kulang ang mga premiums para bigyan ng solusyon, no? Yung libreng paggamot at libreng gamot para sa lahat at kinakailangan tustusan ng pondo galing sa kaban ng bayan. Sa ating batas po, ang funding ng PhilHealth para sa universal healthcare ay manggagaling sa, number 1, budget ng pangtaunang budget. Kaya dapat po talagang binibigyan ng pangtaunang budget ang PhilHealth kasi hindi naman talaga sapat yung premium sa ibinabayad, no? Pangalawa po, yung sa sin taxes, yung nakakolekta po sa tobacco at saka sa mga alcohol, kalahati niyan talagang dapat mapunta sa universal healthcare. Tsaka kalahati ng kita ng PAGCOR, kalahati ng kita ng PCSO, no? At syempre, meron pa rin doon sa budget ng Department of Health. Alam natin po na hindi sapat-sapat yan para sa ngayon ay magawa yung nangyari sa akin sa Netherlands. So dito sa Netherlands na libre talaga ang aking operasyon. 2 operasyon na pong nagawa sa akin. Isang major sa spine, isang minor sa scalp, no? At lahat po yan ay sagot ng universal healthcare ng Netherlands, no? Alam ko naman po na wala pa tayo sa puntong yon. Kasi naman, unang-una, ang Netherlands, laking yaman kaysa sa Pilipinas. Pangalawa, 15 million lang po ang katao nila, tayo 110 million. So alam ko na kinakailangan mag-ipon pa ng pondo para yung pondong yon ay magamit nga para sa universal healthcare. At saka hindi po yan parang parang pondo ng GSIS na dapat ini-invest. Lahat po, kabuuan ng pondo na napupunta sa PhilHealth, dapat po yung gamitin para lamang sa unang-una, karagdagang benepisyo sa mga miyembro ng PhilHealth at pangalawa, para po pababain ang premiums na binabayaran ng mga miyembro ng PhilHealth. Kahit ano pa pong ibang dahilan ng paggastos ng PhilHealth, yan po ay labag sa batas. At dahil dyan po, yan po naging desisyon nga ng Korte Suprema, na ang pondo ng PhilHealth dapat mapunta lamang sa universal healthcare, hindi yan ginagamit sa infrastruktura. Dahil ang nangyari po sa oral argument, inamin nila na itong pera ng PhilHealth na 69 billion ay ginamit para sa tulay na nagkaroon na naman ng pondo galing sa South Korea government, no? Ang dahilan ng gobyerno, meron daw supposedly crisis, no? At pag nagkaroon ng crisis, pwedeng maglipat-lipat ang presidente ng mga pondo. Sabi ng Korte Suprema, hindi. Kasi wala namang deklarasyon na merong crisis. Dahilan para mag-exercise ng kapangyarihan yung presidente na maglipat-lipat ang pondo, no? At saka pangalawa,
Sinasabi pa ng President ng Korte Suprema, pero ito hindi kabahagi naging ruling, no? Kasi ito hindi naman talaga, kumbaga, ang issue na dinala sa Korte Suprema, kung ano yung kapangyarihan ng Kongreso at ng Ekotibo na gumastos galing sa unprogrammed funds, no? So maraming mga nagdi-dissenting dyan na nagsasabi nga na basta unprogrammed funds, yan talaga ay labas at labag sa saligang batas. Dahil ang sabi nga ng ating saligang batas, wala dapat lalabas sa pondo ng kaban ng bayan nang walang basbas ng mga representante ng taong bayan. At ang basbas ng mga representante ng taong bayan, yan ay sa pamamagitan ng pangtaunang batas na pinapasa na pantaunang budget. So, pero malinaw po sa desisyon ng Korte Suprema, hindi po pwedeng gamitin ang pondo ng PhilHealth kung hindi para sa universal health care. Hindi po pwedeng gamitin yan para sa mga kalye, sa mga tulay. Dahil yan ay para lamang sa kalusugan ng marami at bilang pangunahing nagsulong ng universal health care sa Kongreso, ng 17th Congress, sinasabi ko po, tama po ang Korte Suprema dahil ang ating intensyon talaga, gamitin lamang ang pondo ng universal health care para darating tayo sa punto kung nasaan ngayon ang mga bansa ng Europa, kasama ang Inglaterra at Netherlands, kung saan ako nakinabang sa universal healthcare, na libre na dapat ang lahat ng gamot at libreng paggamot. Kung hindi man tayo makabigay ng libreng gamot at libreng paggamot, at least mas marami ng mga cases ang pwedeng mabigyan ng pondo ng PhilHealth, nang sa ganon hindi naman masyadong masakit sa bulsa ng mga mamamayan. Pero sa ngayon po, dapat ang ating target magkaroon na ng zero billing para sa lahat, no? Siguro naman po, pwede natin gawing zero billing yan doon sa mga pampubliko, mga hospital na pinupuntahan ng mga mahihirap, at hayaan na natin na yung mga mayayaman magbayad kung kakayanin naman magbayad, no? At least yung mga talagang nangangailangan ng tulong sa gobyerno, sila dapat ang magkaroon ng zero billing, no? At sa tingin ko ngayon ay nagagawa na yan, no? Dahil sa batas ng universal healthcare at saka doon sa malasakit na batas naman ni Senator Bongo. So complementary po yan, no? Pero sa totoo lang, yung malasakit, yan naman po talaga ay fina-fast track lang. Fina-fast track niya yung objective na universal healthcare. Ang objective talaga ng universal healthcare, zero billing para sa lahat, no? Lalong-lalo na sa mga mahihirap. So bukod pa doon sa tagumpay na kinakailangan ibalik ang pera na dapat na ang sabi ng presidente mismo, Presidente Marcos Jr. ay ibangag according to the sister. Ang sabi ng Korte Suprema, dapat ibalik yan. Pero alam niyo pa, bukod doon sa deklarasyon ng Korte Suprema na mali ang nangyari, nagkaroon po tayo ngayon ng isang malinaw na basehan para i-impeach ang Marcos na sinasabi ni Amy Marcos na bangag. Pangalawa na po ito. Ang unang ground niya ay, siyempre, dahil siya ay bangag, sang-ayon sa kanyang kapatid, no? Siyempre po, yan ay impeachable dahil yan po ay betrayal of public trust. Siya po ang presidente, siya po nagpapatupad ng batas, pero dahil siya mismo ay lumalabag sa batas, dahil ang paggamit ng droga ay illegal, talaga pong impeachable ground yan. Pangalawa, ito na naman po, no? Yung sinabi ng Korte Suprema na ito'y illegal, itong paglipat ng pondo galing sa universal healthcare ng PhilHealth papunta sa ibang mga gastusin. Ang sabi ng Korte Suprema, illegal yan dahil hindi nga po pwede gastusin para sa ibang bagay ang pondo ng universal healthcare. Kaya naman po, pangalawang ground yan for impeachment ni Marcos Jr. Antayin na lang po natin kung sino talaga ang maghahain ng impeachment complaint, at sana yung maghahain ng impeachment complaint, isama na itong desisyon nito dahil ito malinaw na malinaw. Korte Suprema na nagsabi, illegal yan. At sinabi naman ng dating presidente ng PhilHealth, Ledesma ata ang pangalan nun, na siya naman po ay naglipat lang nitong pondong ito dahil sa utos mismo ni Marcos Jr. Alam niyo, sa tingin ko, kung hindi siya bangag, alam niya na hindi niya magagawa ito Kasi ano ba naman yun? Miski hindi siya college graduate, malinaw sa batas, oh. The funds intended for universal health care shall only be for the purpose of increasing the benefits received by the members or reducing the premiums. O ano ba naman mahirap intindi doon? Miski naman ikaw ay high school graduate, dapat naintindihan mo at nag-graduate naman siya sa LaSalle Green Hills. So sa tingin ko naman, as a high school graduate, yung common meaning ng batas ay madali naman maintindihan at hindi dapat na naging dahilan para siya ay mag-utos sa isang illegal na bagay.
So bukod pa po dun sa pangangalaga ng Korte Suprema dun sa pondo ng bayan at pagsisigurado na yung layunin ng batas na ating sinulong na magkaroon ng libreng paggamot at libreng gamot ang lahat at wala ng Pilipino na mamamatay dahil lamang sa kahirapan, itong decision po ito ay sinyales na dapat na talagang patakalsikin sa pwesto si Marcos Jr. dahil siya po ay gumawa na naman ng isang impeachable offense. Itong paglabag po sa batas, ito po ay isang Stop taking meeting notes and let ClickUp AI Note Taker do it for you. It allows you to focus on your meetings, betrayal of public trust o di naman kaya culpable violation of the Constitution, no? Dahil ang ginagawa nga po niya ay siya na mismo ang nag-a-arrogate. Kumbaga, yung kapangyarihan ng Kongreso na magpasa ng pantaunang budget, yan po ay binaliwala niya. Dahil yung pondo na nakalaan ayon sa Kongreso dahil sila nagbuo ng batas sa Universal Healthcare Law at saka yung mga special na batas, binaliwala ng Presidente. So, ibig sabihin, yung Presidente, in saying na gagamitin ang pondo ng PhilHealth para sa ibang bagay, exercise legislative powers, which is also a culpable violation of the Constitution and also a betrayal of public trust. So, dalawa po yung basihan para sa impeachment pagdating po dito sa PhilHealth. Hindi lang po betrayal of public trust dahil siya ay lumabag sa batas, kasama na rin po dyan yung arrogation of legislative powers which is culpable violation of the Constitution. So malinaw po sa desisyon nito ha, wala na pong dahilan para manatili sa pwesto ang mga bangag. Ang mga bangag, gaya ng sinabi ng Manang Aimee ni Marcos Jr. ay dapat nagpapahinga na, nagpapagamot, nagpaparehab at nag-aalaga na lang ng matandang nanay. Alagaan ang sarili kasamang matandang nanay. Wala pong masama dyan sa sinabi ni Aimee Marcos at ako naman po inuulit ko lang. Dahil tayo naman ay mapagpatawad bilang isang lahi, ang mga Pilipino, no? Pwede na natin siyang patawarin kung ngayon pa lang, susundin na niya yung kanyang Aimee Marcos at siya po ay magpapagamot na at mamahinga na, umuwi na, mamahinga, magpagamot, alagaan ang sarili dahil kahit papano naman, ang buhay niya ay mas importante pa rin sa kahit anong titulo na siya ay mayroon. So mga kaibigan, today is a good day dahil ang Korte Suprema ay talaga namang pong sumaklolo sa taong bayan para masigurado na ang kaban ng bayan na nakalaan para sa kalusugan, lalong-lalo na ng mga mahihirap na hindi makabayad ng gamot at paggamot ay mapupunta para sa ganyang mga gastusin. At nanggagalak po ako at nagpapasalamat sa Korte Suprema bilang pangunahing otor ng Universal Healthcare dahil tinaguyod po ng Korte Suprema ang batas, tinaguyod po ng Korte Suprema ang karapatan ng kalusugan at tinaguyod po ng Korte Suprema yung pananagutan. Dahil siyempre, dahil nadeklarang illegal yung ginawa ng Presidente, meron po yung katuwang na pananagutan. At yan nga po ay sa pamamagitan ng impeachment. So, marami na po tayong sandata para matanggal ang Marcos Jr. Kinakailangan na lang po gawin natin, gamitin natin ang saligang batas, gamitin natin yan sa mga mapapayapang mga pamamaraan, tanggalin na po ang hindi kayang mamuno gaya ni Marcos Jr. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ha. At sa muli nating pagkikita, ito pong Spokes ng Bayan, inyong Spokes ng Bayan, palagi nagsasabi, I love you Philippines, you're the only country that I have, you're the only country that I love. God bless the Philippines. Bye! So yun mga kababayan, ano hong masasabi nyo dito sa pahayag po ni Atty. Harry Roque, no, na nasa The Hague? At matindi itong kanyang pahayag, no? At salamat din sa Korte Suprema na umaksyon na, lalo na dito sa PhilHealth, no, na budget. At isa sa uli na mga kababayan, ganun din sa PDIC. Talagang gumalaw na dahil sobra-sobra na nga po yung nangyayaring corruption dito sa Pilipinas. So mag-comment kayo mga kababayan, mag-like at mag-subscribe at sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe po ng ating channel. Maraming salamat po.